What's up? This is MC. Kung ikaw ay naging interesado sa chess at gusto mo itong matutunan or for some other reason, ay tama ang napuntahan mong video. Ito ang pinakaunang episode ng ating series na Chess Basics, kung saan ituturo natin yung mga pinaka-basic na parts ng chess. Actually, nagawan ko na rin ng series ang topic na to noon, pero I think hindi maganda ang pagkaka-edit at pagkaka-explain ko noon. 4 years ago na kasi yun. Pandemic era pa. So gusto ko siyang i-remake at mas pagandahin pa ang explanation. At sana magustuhan nyo at may matutunan kayo sa videong to. So sige, simulan na natin. Standard chess. Ang chess ay usually nilalaro ng dalawang tao na nakaupo sa magkabilaang side ng table. One playing the white materials and the other player playing the black materials. Ang player na may white materials ang laging unang magmo-move and then susundan naman ng player na may black na materials and then si white ulit and then si black. Alternate lang sila hanggang matapos yung laban. Not literally yung kulay ng materials nila ay white and black. Pwede itong maging brown, minsan nga may nakikita pa akong blue or green or red. Pero ang point kung bakit nilabelan sila as white and black ay para ma-determine kung sino yung unang mamumove kasi na-prove nila na may slight advantage yun. Traditionally, nilalaro ang chess ng face-to-face pero nga dahil nauso na ang mga gadgets, makakapaglaro na rin tayo ng chess sa computer or even sa phone. At may advantage din yun kasi pwede na tayo maglaro halos kahit saan as long as meron tayong internet connection. Chessboard. Ang chessboard ang nagsisilbing battlefield ng laro ng chess. Dito ginagalaw yung mga materials natin. Ito ay may sukat na 8x8, total of 64 squares, at yung pattern ng kulay ng mga squares ay checkered. Iba-iba yung kulay nila, minsan white and green, minsan white and brown, minsan light brown and dark brown, at marami pang ibang kulay. Pero kahit anong chessboard, dapat yung pattern nila checkered, kahit maging yung mga digital. Actually, kapag digital chess, pupuntahan mo lang sa settings ng pinaglalaroan mong website or application. Kahit ano pang kulay ng chessboard ay pwede nating i-categorize yung kulay ng mga squares as light squares and dark squares. Kung nakalatag ng tama ang isang chessboard, dapat sa perspective ng parehong player, ang kulay ng square sa pinakababa at pinakakanan ay dapat light square. Chess materials. Meron tayong 6 na uri ng chess materials sa parehong white at black. Equal lang naman ang materials ng white at black, magkaiba lang talaga ng kulay. Pareho silang may tag-isang king, tag-isang queen, tag-2 bishops, tag-2 knights, tag-2 rooks, at tag-8 pawns. So para mas makabisado nyo, pwede nyo naman i-pause yung video at tignan nyo ulit ng maigi. And actually, pwede rin natin sila hatiin sa iba pang mga grupo. So lahat sila ay tinatawag nating materials. Kahit anong character pa yan na involved sa laro ng chess, lahat sila ay materials. Pero pwede natin sila hatiin sa 3 grupo. Depende sa power at dami ng nakokontrol nilang squares. Una, yung grupo ng mga pawns. Pangalawa, yung grupo ng king, solo member siya. And then yung pangatlo ay grupo ng mga pieces or mga pyesa. Yung mga pyesa, sila yung mga pinakamakapangyarihan at pinakamaraming nakokontrol na squares. Ang mga pawns at ang king ay onti lang ang nakokontrol ng mga squares, kaya hindi sila considered na pyesa. Again, lahat sila materials pero hindi sila lahat pyesa. Ang pawns at king ay hindi bahagi ng mga pyesa. At ang mga pyesa ay pwede natin hatiin sa 2 mas maliit na grupo. Yung tinatawag nating major pieces at yung mga minor pieces. Sa major pieces, kasama dyan ang queen at ang rooks. Sila yung mga pinakamakapangyarihan na materials at sobrang dami ng nakokontrol nilang squares. Sa minor pieces naman, kasama dyan ang bishops at ang knights. Mas makapangyarihan sila kaysa sa pawns at sa king pero hindi sila kasing powerful ng queen at ng rooks. At dyan nagtatapos ang episode na to. I hope na nag-enjoy ka sa panonood at meron kang natutunan. At panoorin din ang mga susunod na episodes. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.